Ipinagtanggol ni Senate Finance Committee Chair Cheese Escudero ang inaprobahang pambansang budget para sa 2015. Ang Escudero, walang pork barrel sa nasabing budget na nagkakahalaga ng mahigit 2.6 na trilyong piso. Ang DepEd na may pinakamalaking pondo at sinundan nito ng DPWH, DSWD, DILG at DNB. Narito ang report ni Ria Fernandez. Walang nakikitang problema ang chairman ng Senate Committee on Finance sa paglalagay ng lump sum sa 2015 national budget. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Senador Cheese Escudero na alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema sa DAP at PDAF, hindi bawal ang lump sum. Hindi lump sums yung problema sa pananaw ko. Dahil ayon sa Korte Suprema mismo sa DAP decision, hindi naman niya sinabing bawal ang lump sum. Maski po ang Korte Suprema sa budget niya, may mga lump sum din. So hindi po yun bawal. Ang bawal ay kung pakikialaman ng mambabatas yung lump sum na yun matapos mapasa yung budget para makapagpangalan siya ng proyektong gusto niyang patupad. Ngunit nilinaw ni Escudero, maaaring magbigay ng mga suhestyon ukol sa mga proyekto ang mga mambabatas habang nasa pre-enactment stage pa ang budget. Ilan sa mga general lump sums na nakapaloob sa proposed 2015 national budget ang 2 bilyong piso para sa contingent funds o pondo sa mga di inaasahang proyekto ng pamahalaan. Ang 1 bilyong piso para sa e-government fund na gagamitin sa information and communication technologies. Ang 20 bilyong piso na para sa calamity rehabilitation ayon sa OPA report. At ang 70 bilyong piso para sa MPBF o mga sweldo at benepisyo sa mga magiging empleyado ng mga unfilled positions. May lump sum din para sa international commitments, ngunit nakahiwalay rito ang 3 bilyong pisong pondo para sa APEC. Inilahad din ng senador ang proseso ng paggamit sa lump sum. Kailangan munang magsumite ng special budget ang isang ahensya sa Department of Budget and Management, Commission on Audit at sa Senado at dapat itemized o nakalista ang pagkakagastusan ng pondo. Sa huli, DBM ang magre-release ng pondo ngunit nakadepende pa rin ang desisyon sa Pangulo. Samantala, ibinahagi rin ni Escudero na 76 na bilyong piso ang inayos nila sa budget kumpara sa 19 na bilyong piso ng Kamara de Representantes. Isa rin sa pagkakaiba nila ang definisyon ng savings. Sa Kamara de Representantes, maaaring tawaging savings ang pondo kahit hindi pa nare-release. Ngunit sa Senado, dapat na-release muna ang pera at pumasok sa exemptions bago maging savings. Paliwanag ni Escudero, mabuti nang sundin ang tuntunin ng Korte Suprema kaysa magkamali. Better safe than sorry. Mabuti nang tiyak tayong tumutugon at compliant dito sa desisyon ng Korte, kesa naman makipagsapalaran na naman tayo at sumugal na naman at sasabihin na naman ng Korte ang unconstitutional yan. Problema na naman yan sa pagbabatubad ng proyekto. Gaganapin ang BICAM meeting sa Batasan, Lungsod, Quezon, Martes ng susunod na linggo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.